Ikinuwento ng ilang tauhan ng BRP Teresa Magbanwa kung paano nila napagkasya ang nauubos na nilang supply ng pagkain at tubig sa barko sa kanilang halos 5 buwang misyon sa Escoda Shoal. Balita natin ni Joseph Moro. Ang paulit-ulit na pagbangga ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa noong August 31, ganito kalaking butas ang iniwan sa bahaging ito ng engine room. Ipinakita ito sa akin ng mga tauhan ng PCG sa pagbabalik nila sa Palawan matapos ang 5 buwang misyon sa Escoda Shoal para bantayan ang anumang tangkang reclamation ng China. Ito yung sira na tinamo nitong si BRP Teresa Magbanwa nung banggain ng China Coast Guard. Itong barko natin August 31, nasa may engine room na to. Paliwanag sa atin, delikado kung ito yung tatamaan or ito yung madadamage dito sa barko. Kapag nawalan ng cooling system, di makakatakbo yung makina namin, sir. Pag ito yung nadali, sir? Dead on the water. Pwede na kaming, may rason na silang i-salvage kami. Okay. Kasi dead on the water kami, kailangan pwede na kami hilahin. Matindi ang pinagdaanan ng mahigit 6 na pong sakay ng barko. August 19 na magsimula maging kritikal ang supply ng kanilang pagkain. May resupply mission dapat noong August 26 pero di makalusot ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China. Dumating sa puntong 1.5 kilong bigas lamang ang pinagsasaluhan nila. Ginawa nila itong lugaw sa loob ng halos 3 linggo. Rice porridge na lang po. Paminta and asin, since yun na lang po yung naiwan sa amin. Meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagka gano'n? Wala po, sir. Natutulog na lang at nagpapahinga po, sir. At dahil ubos na rin ang inuming tubig, sa tubig ulan na lamang sila umasa, pati sa tubig na galing sa aircon. Pa-discover yung chief engineer namin, sir, na pwede namin inumin yung tubig from our air conditioning unit, sir. Yung na-condense na tubig po dun, sir. Mas gusto po namin yung sa air conditioning unit, sir. At saka yung sa umuulan, sir. Kasi may lasa talaga siya, sir, na sometimes lasang parang swimming pool, then maalat. August 28, nakapag-airdrop ng supplies pero kulang pa rin. May mga tinamaan na rin ng gastroenteritis, dehydration at gout. Ang isa bumaba ang pulso. May sumusuka na, yung mga bowel movements nila iba na talaga. Sa kabila nito, handa raw ang mga tropa na bumalik sa Escoda Shoal kung kailangan. Git din ng Philippine Coast Guard at National Maritime Council, ang pag-alis doon ng BRP Teresa Magbanwa hindi dapat tingnan bilang pagkaduwag o pagkatalo. Hindi tayo pumurak, hindi tayo nag-buckle down, hindi tayo naduwag. Umalis tayo doon dahil sa ating condition ng mga tao natin. Hindi ka tanggap na lumala at baka, God forbid, baka may mamatay sa tao natin. No? Ayon sa PCG, bukod sa medical na kondisyon ng crew at pagkaubos ng supplies, kailangan ng kumpunihin ang barko. Dagdag pa ang masamang lagay ng panahon. Sa monitoring din ng PCG, hindi lamang ang Teresa Magbanwa ang umalis, kundi pati ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy. 11 maritime militia vessels ang nananatili sa Escoda Shoal. No, it's not a defeat. As I said, related to my response a while ago, it's not also the Coast Guard abandoning our post in Escoda Shoal. We are just repositioning our own vessels. Wala rin daw kasunduan ng China at Pilipinas kaugnay ng BRP Teresa Magbanwa sa kabila ng giit ng China sa nakaraang bilateral consultation mechanism na kailangang umalis doon ang barko ng Pilipinas. Baka akala kasi ng ating kababayan ay bumigay tayo, no? In fact, hindi. Nagmatigas tayo during the meeting sa Beijing, but our DFA stated that our presence will be maintained in the shoal. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.